So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, talaga nga namang hinubaran na, talagang hubad na po yung pagkatao ni former President Duterte, ni Bongo, at ni Bato, kasama na din yung kanilang alalay na si Michael Yang. Alam nyo, itong sinasabi ko sa inyo guys, matagal na itong si Digong style mafia. 'Di ba? Meron siyang kapit sa mga pulis, sa mga militar, na kung sakaling may tumuligsa, pinapatumba nila. O ngayon, nagsalita itong si Asierto. Actually, ang dami nang nagsalita. Si Edgar Matubato. Tapos yung isang kalbo, nalimutan na natin yung pangalan na siya din mismo yung nag-reveal na Lord of all the drug lords of Southern Mindanao daw po. Di umano, itong si former President Duterte. So talagang itong tatlong to, kaya dapat pumasok na yung ICC sa bansang Pilipinas, wala talagang mahina, napaka-weak ng justice system ng bansang Pilipinas. Hindi ko naman sa minamaliit yung justice system natin, kasi kung meron talagang justice system at nagwo-work, nagpa-function po yung justice system sa bansang Pilipinas, dapat sana nakulong na yan, yung tatlong itlog na yan. Itong si Duterte, itong si Go, itong si Bato, tapos yung mga kabaro nila. Itong si Michael Yang, ikinanta din ni Asierto. Itong si Michael Yang na involved dito nga po guys sa Parmali issue, Pogo issue, tapos ngayon dito din sa droga, involved din ang kanyang pangalan. Kung dati nga galit na galit tayo kay Erap dahil nga ginawang inuman yung Malacanang, 'di ba? Galit na galit tayo noon kay Erap. Tapos ngayon itong si Duterte nung panahon niya, pinapasok niya yung mga drug lord doon sa Malacanang. Talagang literal na pambabastos 'yon. Sa mga hindi din po nakakaalam, itong si Michael Yang ay cite and contempt na din po siya. Pinatawan siya ng cite and contempt, at kapag hindi po siya umappear, ay i-detain po siya ng humigit kumulang 30 days doon nga po sa Bikutan Jail. Kasi itong si Michael Yang, di ba natatandaan nyo yung balita nung nakaraang taon, yung 3.6 billion na nahuli nga doon sa Mexico, Pampanga last year. Yung warehouse po guys na kung saan nahuli yung droga, abay pagmamayari po, incorporator itong si Michael Yang doon po sa Empire 99 Realty Corporation. Siya po yung nagmamayari ng warehouse na kung saan doon din po nakuha yung 3.6 billion worth of shabu na nazis doon nga po sa Mexico, Pampanga. And itong si Michael Yang nandito sa Pilipinas pa, kasi yung huling travel abroad niya noong May 12 pa. So, hindi pa to nakakalabas ng bansa. Not unless napatakasin ni Digong, gawin nilang backdoor yung Davao para makaalis sila. 'Di ba? Pati itong si Alice Go, palayasin niya, makatakas dito nga sa mga ginagawa nilang kababalaghan dito sa ating bayan. Alam nyo, ito kasi yung issue natin dito, guys. Itong si Digong, 'di ba may kampanya siya kontra sa illegal na droga. Wag, masisira yung buhay nyo. May pagganon-ganon pa siya. Pero ngayon, 'di ba, nakikita na natin na sila pala ang pinaka-mafia. Kumbaga, naging business yung droga. Tapos, pag meron sa kanilang sumangga sa kanila, ay pinapatumba nila. Kumbaga, yung mga kabaro nila sa business na to, sa illegal na droga, meron lang tumuligsa sa kanila, 'di ba? Ay pinapatigok na nila yung competition nga dito nga sa illegal na droga. Kayo, i-mention nyo nga kung sino yung pinakamalaking tao na nahuli ni former President Duterte, yung pinakamalaking tao na nahuli ni Digong dito nga po dito sa usapin ng droga noong panahon niya. 'Di ba wala? Di ba naging sagabal sa kanila si Dilima? No wonder, siguro kaya nila pinakulong kasi naging sagabal sa kanila si Dilima, kasi dating naging Department of Justice itong si Dilima, may alam sa DDS na yan, sa Davao Death Squad na yan. So balak ba imbestigahan ni Dilima? Wala, na timingan, nanalo si Digong.
Di ba? Binraso yung mga kaso. Kaya mostly nga guys, sa panahon ni Duterte, yung mga nahuli is mga fabricated crimes. Di ba? Eh, siguro yung mga kalaban nila sa business dito sa droga, di umano, baka pinagtititegi nila. Yan din yung sabi ni Montulfo eh. 'Di ba? Yan yung sabi ni Montulfo dito kay Bato, naging tagadala ng pera. Itong si Bato, galing nga po sa drug money. 'Di ba? Ito nga yung pinakapunto natin dito, guys, no. Masyadong mapagkunwari itong sila Duterte. Masyadong minaskarahan nila yung kanilang pagmumuan na kesyo meron silang pakialam sa bayan, pero lahat ng mga nahuli, sa kanilang kontra-illegal na droga ay mga maliliit, mga nakatsinelas. Para lang masabing makatotohanan ang kanilang kilos dito nga sa war on drugs, ginamit nila yung mga maliliit na tao na nakakaawa naman. 'Di ba? Maliliit na tao, tapos up to this moment wala pa ding hustisya, tapos ang daming mga fabricated crimes. Kagaya na nga yung kay Kian, 'di ba? Hindi naman addict. Nakita sa autopsy, hindi naman gumagamit, pero 'di ba? Kinuha, kinitil ang kanyang buhay dahil madami ding mga sip-sip na mga pulis na gustong magkaroon ng ranggo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, masyadong mapagkunwari itong mga hinayupak na to. Ito, panoodin yung sinabi ni Asherto. 12 minutes to, guys, 12 minutes to. Panoodin natin. 12 minutes to. Ako po ay isang pulis na naninibihan ng mahaba at tapat para tulungang masawatak ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapagpatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Dapat itong si Bato magsagawa ng PDEA leaks. Ukol dito sa droga. Total, siya yung humahawak sa komite ng Dangerous Drug Board. 'Di ba? Magpagawa ka ng hearing patungkol sa inyo. Hindi yung nagmamalinis ka. 'Di ba? Anyway, pinapapatay ko ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinakimbitigahan ko sila Michael Yang. yan yung sinasabi ko. Pag mayroon pong nagiging sagabal sa kanila, gusto nilang patahimikin. Buti na lang, buhay pa itong si Asierto at naririnig natin ngayon na nagsasalita. Diba? Si Edgar Matubato, panoodin nyo din yung kanyang statement. Yung dating naging DDS squad siya, kiniklaim niya na ginagawa nila yung mga taong tinitira nila, inuuhanan yung laman loob, tinatapon doon sa dagat. Nakakadiri, na nakakainis, na nakakagalit. Diba? Anyway. At Alan Lim, na malapit nila ang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Dito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Michael Yang at Alan Lim. Si Alan Lim, sa pagkakaalam ko, siya yung kabaro ni Michael Yang na napapabalita dito nga sa mga na-raid sa illegal na operation ng Pogo. Yun po yung alam ko dito kay Alan Lim. And the rest, dito na kay Michael Yang. Kasi hindi naman well-known person itong si Alan Lim. Pero nang dahil nga sa issue ng Pogo, nasasangkot din yung kanyang pangalan. Itong si Michael Yang, madami na tong issue. Dito sa Parmali, 'di ba yung 46.7, if I'm not mistaken, na 46.7 billion na pera ng COVID funds na tinransfer nga dito sa PSDBM, na kung saan ang naging supplier nila ay itong si Michael Yang. Pinautang daw sila, di umano, pero alam nyo, 'di ba, yung nangyari noon, ginawang business yung pandemonyo, kaya mahal yung face mask, face shield,
di ba, ginawang business. To make the long story short, mayroong sabwatan. Di ba, kahit nga yung pondo ng DepEd, ibinigay din doon sa, sa PSDBM. Kaya nagkaroon ng mga mahal na laptop. Yun po yun. Di ba? Anyway. Mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinuko po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-influensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Kaya nga kung mapapansin nyo, si Bato de la Rosa takot na pumasok yung ICC. Sabi niya, meron naman tayong justice system, nakalaya nga si Dilima, bakit pa ninyo kailangan papasukin ang ang ICC? My God, my goodness, Bato. Nakalaya si Dilima pero 7 taon siyang nag-suffer doon sa sa kulungan. Di ba, 7 taon siyang nag-suffer. Nakalaya siya dahil nga, meron naman talagang meron siya mga sapat na ebidensya na kulang kayo. Yung mga accusation nyo kulang. Di ba? Nilaban niya yung kanyang sarili. Sana magkaroon din kayo ng bayag. Di ba? Si Dilima babae. Nagkaroon ng bayag ng nyagbols para harapin yung mga kinaso sa kanya. Na kahit hindi naman siya yung may gawa. Tapos kayo, takot kayo, nangangatog yung mga itlog ninyo. Mga yawa talaga tong taong to, no? Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Gusto ko pong ilinaw ang aking mga nalaman sa atraso sa bayan nila Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Gusto ko din pong bigyan linaw ang mga akusasyon na ibinabato nila sa akin ni Duterte at mga kampo nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano tayong niloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga itinupukol sa akin ng mga kasinungalingan. Hindi po ako protector ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot o pinaransom ng mga drug personalities. Lalo na ang mga Chinese. Hindi ako involved pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Dick Ikyo. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalo hindi ako nagbigay ng baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Dong Food Laboratory. Mamaya bibigyan linaw po ang mga intelligence report ko. Ang dahilan kung bakit ako binigipit ni Duterte. At ibigyan linaw ko din yung direct namin sa Davao noong gabi ng December 31, 2004. Hindi ko alam noon
Papalat tayong pinagulo ko ni Duterte. Ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Sinabi ko na ito dati. Ako ay nalulungkot kasi umabot ng ilang taon bago ko maihalad ang aking panig. Noong 2017, lumapit ako sa Senado kay Senator Gordon noon upang ilantad ang aking intelligence report. Pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking report at hindi isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Hindi siya nakinig sa akin. Kung naman ang dahilan niya dahil sa pagsipsip niya sa noon kay Duterte. Si Duterte ang pinanigan niya dahil sa kanyang railroaded Senate investigation laban sa akin. Ako ay wrongly nadiin at ako ay pinasuhan. Ginawa akong drug lord kahit ako ay nagtatrabaho lamang. Sa totoo lang, kung hindi tinago ang intelligence report ko kay Michael Yang at Alan Lim, baka hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Kaya nga galit na galit yung mga health workers, yung nurse, mga doctor, sa mga delayed na funds nila. Kasi nga, ang hirap ng kanilang trabaho, very risky. Tapos underpaid. Kaya nga pinagbabato nila ng kamatis yung DOH, di ba? Dahil nga sa korupsyon na nangyari dito nga sa Parmali. Kaya dapat panagutin itong yung mga sangkot diyan sa Parmali na yan. At sa panahon ngayon ni President Marcos, ibibigay po ng gobyerno ng buong buo yung natitira pa nilang pondo na dapat noong panahon pa ng pandemic nakuha pero ngayon lang po na-release sa panahon ni President Marcos. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakadami po talagang dahilan. Anyway, continue. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila. Kasi si Atty. Duterte, mga alipores niya, ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong matagok o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. Tatlong beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Noong una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, after sa Pisino ni Senator Gordon sa Blue Ribbon. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Yung mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. So may hearing na nangyari doon. At nag-oath ako doon. May minutes pa nga yun. Hearing na yun. Yung pangatlo, nung scheduled Blue Ribbon hearing na last home natinan na may media, subalit hindi ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking intelligence report. Sa mga sumunod na hearing hindi na po ako naka-attend dahil ikinapapatay na ako at takot po ako para sa aking buhay. Tao lang po ako. Ganyan din yung ginawa nila sa mga nag-witness kay De Lima noon. 'Di ba? Kaya nga nakulong itong si De Lima kasi tinakot nila si Ronnie Dayang, yung ex nga naging karelasyon ni De Lima, tinakot nila kaya bumaliktad. 'Di ba?
tinakot din nila yung mga high-profile inmates doon sa sa Bilibid. To the point nga na yung iba ayaw magsalita, tapos ang ginawa, nagkaroon ng rambulan doon, ng riot sa Bilibid na pagpapatunay na kapag hindi ka tumistigo against kay De Lima, mamamatay ka. 'Di ba? Yung PNP director din noon, talagang binraso yung kaso kay De Lima. Talaga, wala talaga sa ayos tong mga Duterte to. Pahamak kayo sa mga Pilipino. Siguro naman, kung ngayon, nakikita nyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan at ang kawalang biyaan ni Duterte. Sana mag-dismiss na po yung kaso na ipinail laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protektor nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po. Rinig ninyo? Yung mga binanggit, yun po ang protektor ng droga, di umano, according sa statement ni Asierto. Diba? Nandoon yung mga senador na si Bato, si Go, si former President Duterte. Diba? Kaya iboboto nyo pa ba itong si Bongo, itong si Bato, sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan? Diyos ko po, napakatanga naman ng mamamayang Pilipino kung iboboto nyo pa yung mga taong yan. Ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maraming maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan, mag-isip at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyerno ng Duterte. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang pinikit. At sana panagutin na po natin si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, at Oscar Albayalde sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Handa po akong tumulong para sila ay mapapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na ang mga tunay na nagkasala sa bayan. Si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Ipinayanta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po din ilahad sa inyo kaya yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Pajardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis. At tapat ang kanilang tungkulin. Si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril at napatay sa Bulacan. Si Director Pajardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Pero hanggang ngayon nawawala at patay na. Humihingi ako ng pasensya sa mga pamilya, sa pamilya nila dahil namatay at nagkamay sila sa akin. Uulitin ko, sila ay inosente at matitinong pulis. Ako din po ay inosente. Ginawang punching bag at kulgay ni Duterte, Bongo, Bato de la Rosa dahil sa bata nila si Michael Yang. Humihingi din ako ng pasensya sa aking mga kukuhan
na naipit din sa pangyayari ito. Sorry kung naipit kayo sa servisyo ninyo. Yan. Tigas ng bungo talaga ni Digong, no? Ang tigas ng bungo ni Bato. Ang tigas din ng bungo ni Bongo. Ang kapal ninyo. Tapos tatakbo pa kayo bilang senador? Asan yung mga utak ninyo? Diba? Talagang hinubaran na sila ng ng mascara. Sino nga yun ulit, guys? Comment nyo nga yung lalaki na in-interview noon na nag-reveal ng Lord of all the drug lords ng Southern Mindanao. Si Arturo Las Cañas. Yun pala. Si Arturo Las Cañas, panoodin nyo din yung kanyang interview. Episode 1, Episode 2, Episode 3. At talagang magugulat kayo sa inyong mga nalalaman na yung kanilang mga sinasabi ay taliwas sa kanilang mga ginagawa dito sa ating bayan. Ayaw nila sa droga pero sila mismo ay mga mastermind, mafia sa di umano'y illegal na operation sa droga. Anyway, it's me again, guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.